Magandang gabi mga kabulgar. Narito na ang mga balita ngayong Lunes. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinimula na ngayong araw. Nagsimula na ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong Lunes, kaugnay sa mga kasong kinahaharap nito sa mga nagdaang buwan. Ito ay matapos ang pagboto ng House of Representatives na ma-impeach ang bise dahil sa hindi tamang paggamit ng government funds, bribery at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Matatandaan din na posibleng abutin hanggang sa susunod na taon ang impeachment ng bise, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Senator Marcoleta, arestado na sa kasong non-bailable plunder. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Inaresto na si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder matapos mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan ngayong Lunes. Nahaharap si Marcoleta dahil umano sa non-disclosure nitong 75 million campaign donation na kanyang natanggap mula sa tatlong negosyante noong nakaraang eleksyon. Kasama rin sa kakasuhan ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Nagbubulgar, Brian Gitson. Kaso ng COVID-19 sa Quezon City muling tumaas. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Jenny Albason. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, pumalo ang kaso ng COVID sa lungsod ng Quezon mula 23 recorded cases sa pagitan ng Mayo at Hunyo, habang tumaas ito sa 84 mula Hunyo hanggang Hulyo. Kasalukuyan ng may total of 146 ang COVID cases na naitala sa Quezon City ngayong taon, matapos makumpirma na tumaas ng 265% ang bilang ng mga kaso sa loob lang ng 3 linggo. Hinimok naman ang QCESD ang mga magulang na kumonsulta agad sakaling nakaramdam ng sintomas ang mga anak, habang early consultation naman para sa mga matatanda. Nagbubulgar, Jenny Albason. Makakapal na usok sa isang palengke, binalot ang kaulapan sa Ilocos Norte. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Miguel Banaag. Napinsala ang iba't ibang mga stalls matapos ang sunog sa isang public market sa Batak City, Ilocos Norte gabi nitong linggo. Sinira ng apoy ang main building ng Batak Public Market kung saan halos 200 na mga stall owners ang apektado. Wala namang mga nasawi o sugatan ng tapaulat ng mga otoridad. Idineklara ng fire out ang palengke pasado alas 6 ng umaga ngayong Lunes. Pinag-iingat naman ni Batak City Mayor Mark Chua ang mga residente na umuiwas muna sa nasabing palengke. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Super saya kasi may impeach na yung isa sa mga, let's say, corrupt, ganyan. Kasi sa sobrang dami ng problem ng Pilipinas is sila pa yung nasa tuktok na problem. So, super saya para sa ating mga Pilipino na may impeach or patuloy na nai-impeach yung Vice President po natin. Hindi na masaya kasi wala naman tayo sa kasalanan sa mga pangyayari ng ganyan impeachment na yan kasi malinaw naman sa kuha na wala siyang kasalanan eh. Kumbaga malinis yung record niya eh. Kung sa ebidensya siguro, mahalagpasan siguro nila yan. Pero pagdating siguro sa mga senador, doon sila magkakatalo kung kanino ba takampi yung mga senador. Tuwan-tuwa naman ako dahil sa ginawa niyang diba? Kurap. At yan ang mga salobin na nakalap sa araw na ito. Para sa Boss ng Katotohanan, ako si Cal Sherin Bago, nagbubulgar. Maris Racal, naging emosyonal sa pagtanggap ng Best Actress Award. Hindi napigilan ni Maris Racal ang maging emosyonal habang tinatanggap ang kanyang Best Actress Award sa DieEDI's 9th Entertainment Editor's Choice Award. Sa kanyang acceptance speech, inihalin tulad ng aktres ang pinagdaanan ng karakter niyang si Sunshine sa sarili niyang karanasan. This feels so familiar to me. And I know this feeling
almost losing everything. Inamin din ni Maris na ramdam niya ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahilan kung bakit naging mas personal para sa kanya ang naturang papel. Sa kabila ng mga pinagdaanan, nagsilbing espesyal na pagkilala para kay Maris ang natanggap niyang Best Actress Award. Jericho Rosales, 2 buwang hindi tumanggap ng trabaho dahil sa pelikulang Quezon. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Isa si Jericho Rosales sa mga kinilala bilang Best Actor sa The Eddies 9th Entertainment Editor Choice para sa pelikulang Quezon, na isa rin sa pinakamalaking nagwagi sa gabi ng parangal. Sa kanyang speech, ibinahagi ng aktor na 2 buwan siyang hindi tumanggap ng trabaho upang matutukan ng promosyon ng naturang pelikula. I did not work for 2 months because I wanted to promote Quezon. I did not get any salary for 2 months because I wanted to promote the hell out of the movie. Naging emosyonal din ang kanyang talumpati nang ialay niya ang natanggap na parangal sa kanyang inang may Alzheimer's disease. My mother's not watching this because she has Alzheimer's, and I don't know why I want to say this, but this is for you, Mama, and I love you so much. Bukod sa Best Actor ni Jericho, naiuwi rin ng Quezon ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay at Best Production Design dahilan para maging isa ito sa pinakamalaking nagwagi sa gabi ng parangal. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Alex Ayala, aarangkada sa round of 16 ng Wimbledon. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Matapos patalo si Kini Pinoy Tennis Ace sa si Alex Ayala, ang defending champion na si Iga Swiatek ng Poland sa score na 7-6 at 6-2 nitong Sabado, aabante na si Ayala sa round of 16 ng Wimbledon. Makakalaban niya ang manlalaro ng Italia na si Jasmine Paolini ngayong gabi, July 6 sa oras na 8:30 local time. Bukod dito, opisyal nang nasa world number 32 ngayon sa WTA Tour si Ayala. Nagtala naman ito ng kanyang bagong all-time career high na world number 28 sa pinakamagong WTA Live Rankings. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Mitch, eto na yung pinakahihintay mo, di ba? Binabanggit mo to last week, di ba? Eto na yun. Ang Yung bilis. impeachment ni VP Sara. So, tingin mo anong magandang pangyayarihan ito? Kailangan masubaybayan natin ng taong bayan hanggang sa matapos. Kasi may katagalan, ano? Sinabi Oo naman nga. nila na pinangunahan na nila na baka malamang abutin hanggang sa susunod na taon. Ang request lang ay sana hindi pa pwedeng medyo Maaga mas maaga pa doon sa sinabi nilang Deadline. ng deadline. Kasi andyan naman na lahat ng mga ebidensya. Hindi ka yes. naman naharap ng hindi ka ready. Isa pa sa pinaka nakaka-problema para sa atin, di ba? Yung gastos nila dun sa Ay, hearing na nako. yun, di ba? Imbis Totoo na yan. magamit yun ng mga project na pwedeng pakinabangan ng mga sambayan Pilipino. Kasi may budget ka rin Oo, dapat dyan. di ba? At least sana makat man lang yun. Alam naman natin importante yung impeachment para sa clarity ng mga nangyayari ngayon sa At ating karapatan natin. ating bansa, di ba? Pero yun, sana nga lang medyo mas mapadali. Yun lang ang request natin. Hindi siya matawag dito yung yung quality ng questioning nila or yung magiging sagot dun sa hearing, pero at the same time sana maging kapaki-painabang din sa mga taga-Pilipinas. Kasi ang nagpapatagal lang dyan, feeling ko yung paulit-ulit, iba yung tanong, pero iniiba lang nila. Pero yung paikot-ikot lang, yun na nga, sana naman is maging maayos. Correct. Yun lang naman sa atin, yung kaguluhan medyo isang tabi na yan. At saka ito hindi lang naman sila ang pinag-aantayan ngayon ng mga sambayan ng Pilipino. So hindi lang hearing or beauty pageant yung inaantay, hindi, alam mo naman, sikat na sikat ngayon si Alex Ayala. Tama, di ba? So, abang-abang din ng mga Pilipino ngayon, Malapit na akong bumili ng raketa. Papunta na ako sa ganun. Kailangan sa natin yung Michi, di ba? Alam mo pang balanse, no? correct. Kailangan talaga natin, no? At meron siyang laban ngayon, yun na nga, good luck, early Alex. congrats na lang sa kanya, di ba? Kasi Congratulations. pag nananalo, ina-announce ko sa bansa. Nire-representa mo. At least meron tayong magandang balita, di ba? Okay, at yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Peli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website
www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.